I just came back from my 1-week trip to Laguna, and it was the best time of my life. Don't mind my pimples. Ano ba naman tong intro na to? Kasi, first time, like, gusto ko naman i-share yung experience ko. Kaya ayabags ko. Pimples ko. Ano ba yan? Di pantay kulay. So, yes. I just wanna share my experience. Ulit-ulitin ko na it was the best time of my life. Girl, first time ko makalabas ng Bulacan. Sabi ko nga, 4 days lang kami. Yun ang paalam ko. Pero, guess what? Naging 5 days, naging 6 days, and then, naging 1 week. What can I say? Ganda kasi dun sa Laguna. And I met a lot of amazing people out there. Si Kenneth, si Charles, si Kevin, si Dave. Si Dave crush ako. Tapos, alam niyo ba, nung pang 4 days ko na doon, nag-diarrhea ako sa nose ko. Like, kung anong ginawa namin first day. Ay, nako, gusto kong balik-balikan dahil, like, nagka-flashback ang lahat. Naka-lipstick. So, ayun nga. Paano nga ba nagsimula yung trip namin na yan? Actually, dapat 5 kami. Ako, si Chelsea, si Chrisley, si Sander, si Jillian. Pero, late na rin kasi yung dalawa. Yung isa hindi pinayagan, yung isa walang money. So, ang budget kasi doon is like, dapat around 2K, ganon. Actually, yung dala ko is 3K. And nagkasya naman siya. May natira pa ang 1K, ganon. Namiss ko yung baby ko na to. Namiss ko siya. Hindi niya ako na-miss. Ganda ko ngayon. Kaso panira to. Nakakainis. Natamaan siya ng damit kanina. Pag gumad ko, tapos sigaw ako sa CR. Sakit kasi. Anyways. Sarap. So, ayun nga. Nasaan na ba ako? Kalimutan ko. So, ito nga. Siyempre, para makasama ako, nagsipag ako. Like, kasi may canteen kami dito. So, I decided na tumulong kila mama. For straight 2 weeks yon. Nag-uurong ako. Nagbabalis ako. I know, not really. Nagbabalis that much. Nagbabantay ako ng tindahan maghapon. And then, tagalista ng mga utang, taga-serve ng pagkain, ganun. And then, actually, di naman kami ganyan, like, kalawag sa pera. Pero kasi dahil sa hard work ko that time. Wow! Hard work! Kasi nga, nagsipag ako, diba? Ganun. Kaya siguro, binigyan ako ni Papa ng 1K. Si Mama, binigyan ako ng 500. Kasi inayos ko yung sa laro niya. Because she couldn't. Tapos, si Kuya naman, binigyan ako ng 500 din. And, dapat yung sister ko is bibigyan din ako. Pero sabi niya, like, ubusan siya ng budget. So, I said it was okay. Nag-chat si Jillian or si Chelsea. Kasi, parang sila may hawak na account nila. Tsaka si Charles. So, ayun nga. Ang bilis ko ma-distract. Hindi ako pwede magganto-ganto. Alam nyo, siguro kaya ginagawa ko tong video to is para, like, alam nyo na, may memories, may remembrance, gano'n. Kasi alam nyo,
gusto kong mapanood yung habang tumatanda ako kung paano ko nag-enjoy sa life, ganun. Alam niyo ba, NBSP to. Kasi, like, gusto ko yung ini-enjoy ko muna lahat sa life. Takot ako mag-commit, actually. Mayroon ako naging isang MU. Si Clark. Girl! Minumulto na ako ng damdamin ko. Di mo ba? Ayoko na nga. Dapat nakafocus to sa trip namin, pero ang random ko. So ito nga. First day namin. Yung biyahe siguro is around 3 hours, ganun. Tapos, ng first day namin, kabababa pa lang namin ang gamit namin. Diretso agad kami sa labas ng bahay nila Chelsea. Nagbike kami. And then, umulan. Sino to? Ay, yung kapatid mo. Oh my God! Basa-basa na yung iPhone mo. Oh my God! Ay, ayan! Sino to? Ay, to! Hoy! Papalit ako. Alam niyo, gusto ko balikon yung first day namin. Umuulan nun. Tapos nagbabay kami. Ano ba yan? Ang ingay nila, no? Ayun nga, nagbabay kami. Si Jill, hindi pa kami ganong close ni Jill. Ayun. Si Chelsea, syempre close kami kasi siya yung BFF ko, ganun. Same day din na yun is nagpunta kami sa Dali. Sa Dali, then namili kami ng mga snacks. Like, yung chips, Yakult. Tapos may drunk card game ako eh. Binala ko siya kasi I was expecting na mag-sojo. Ganun. Pero hindi. Kasi may UTI pala sa Chelsea. But it was okay. At least nag-enjoy kami. Alam niyo yung ginamit namin? Yung Yakult while playing that card game. Mga lumbay. Tapos ng second day namin, punta kami sa sa Bukal. Nagbukal kami. Ang ganda dun. Like, medyo yung tubig. Hindi siya gano'ng kalinaw kasi marami na yung naliligo that time. Pero, ayun, enjoyable naman siya. Ang lawak nung na yun, Bukal. Alam niyo ba, naglakad pa kami siguro for for about 10 minutes, ganon. Kasi malayo talaga siya. And then, siguro kung makikita niyo ako, mga kuntanga kasi ganon. Ako, lingon-lingon ako sa mga puno. Kasi, lalaki ng puno, pati yung mga ugat. Girl, tontuwa ako nung, ewan ko nga, baka ako nainis yung mga kasama ko sa akin. Kasi ang OA ko, kasi naman, first time kung mag-ganon. Distracting na yung tigyawat ko. Ay, nako. Sa aming 5 ata kami ng time na yun. Kasi kasama yung kuya ni Chelsea and then his friend, Jake. Sa aming 5, ako lang yung parang ayaw umalis dun sa Bukal na yun. Kasi first time talaga, sa Laguna na yun, te. Ang daming pasyalan, te. Hindi ka maubusan. Yung 5 days namin, lahat kami may pinuntahan nun. Ganon siya kasaya. So, ayun. After namin magbukal,
Nung nagbukal kami, tumalon ako. Hindi ko alam po tawag doon. Hindi siya diving. Malayo si diving. Pero parang ganun. Medyo malalim kasi yung bukal. Hanggang dito ko siguro. Tapos, ayun nga. Medyo nakakatakot yung niya. Kasi ang lalaki ng puno. Masukal siya. And then, maraming mga tao rin. Maraming mga bata. And then, naging ka-close kay ibang bata dun Kino-compliment nila ako. But, hindi naman ako nag-aano. Like, but okay, mag-compliment kayo kung gusto nyo. Ay, naku. Gusto ko balikan yung Laguna. Kung alam nyo lang. Tapos, nung Monday yun, nung bukal kami. Tapos naman yung kinahaponan nun. Guess what? Sinamahan kami ng daddy ni Chelsea na kumuha ng mga buko. Hindi tayo maganda-ganda. Sa akin man to, sa akin. Halos supurga na kami sa buko dun Pero, ang sarap tayo ng buko. So refreshing niya, gano'n. Kaso pinapaka ko ng lamok dun. Hindi ko na inuulit-ulit to kung may epic man. Basta kung ano masabi ko, yun na yun. Tapos nung Tuesday naman, nagbundok kami! Bundok Bolado. Oh my God. Ang dami kong pictures na na-take doon. Oh my gosh. Nakakaiyak. Gusto kong balikan yung Laguna. Hindi lang yung lugar na namimiss ko. Pati yung mga bata na kilala ko doon. Ay, naku. Kung alam nyo lang yung feeling nun, It was so fucking fun. Kasi first time din Walang araw na naboring ako dun sa Laguna. Tas straight 1 week yung yung puyat ko dun. Kasi sinusulit ko talaga yung bawat oras. So, ayun nga, oh my God. Nung nagbulalo kami, pauwi na kami. Nagulong-gulong ako dun. Nakakahiya, may konting tao. Kasi, paano siya? Pababa. Mataas yung niya. Mataas. Pakaya, tas napakababa niya kung bababa. Nung time na yun, nagka-flashlight ako sa kaibigan ko si Chelsea kasi siya yung nasa ulihan ko. Tas nauna siya sa akin. Ang bilis niya maglakad nun. Edi sinundan ko siya, bumilis din ako. Yung tsinelas ko. Yung tsinelas ko lumusot sa sa paan ko. Tapos ayun, dulas ako. Tapos, ayun na. Dire-diretso na ng takbo. Then, gulong-gulong. Tapos, yung kamay nung kuya ni Chelsea si Charles, parang, inabangan ako. Then, umawak ako dun. Tapos, alam niyo ba? Kundi ako nahawakan ng kuya ni Chelsea, mahulog ako sa bangin. Diba? Bundok yun. Nakakatakot. Paano ko mag-survive doon? Basta nakakahiya kasi yung magulang din ni Chelsea nandun. Tapos, pag angat ko, puro ako puro sugat, pero okay lang kasi sa inyo na nag-enjoy ako. Ay, naku. Ang random ng mga kwento ko, pero kailangan related naman siya sa Laguna. First time ko gawin to. Kasi, ewan ko ba, parang hindi ko siya mababalik-balikan. Yun sa'yo, balik. Siyempre, magiging different na siya. So, first time, diba? Pero babalik ako na ng December kasama si Jillian, yung jowa ni Chelsea. Noong third day naman namin, nag-Camp Silva kami. At yun yung pinaka-best na napuntahan ko na paliguan. Like, literal na best. Best. Ganoon siya. Halata naman sa reaction ko, diba?
Parang magkwento ganun. So, alam nyo ba, naligo kami ng 8 p.m. Tapos, umahon kami ng 3 a.m. Astig, diba? Ewan ko kasi sinulit talaga namin. At alam niyo ba, pagising namin, siguro mga 2 hours ng tulog namin. Pagising namin, nagtambog din ulit kami. Kasi syempre, paalis na kami nung time na yun. Pero, alam yung ginawa namin sa Camp Silva. Kumain kami. Ay, hindi. Nauna sila. Around 9 siguro. Kasi, mga half an hour. Pagdating namin dun, kumain na sila tita at then sila Chelsea. Bali ako na lang hindi kumain ng time na yun kasi nagtambok ako. Tapos nun, mga around 11 ako kumain. Then sumabay sa akin si Jillian. Bali lahat naman kami nun. Nagpunta sa cottage namin. Para ayun, magkwentuhan din. Then bumalik kami after ng pagkain namin. Mga around 12 siguro. Kasi after ko kumain, bumili kami ng soft drink sa tindahan doon. Tapos, ayun nga, nagtambog ulit kami. And then, nasa 1 a.m. na nung time na yun. 1 a.m. siguro may get. Nagsimula sila mag-open ng story. Horror story, te. Siyempre, natakot ako noon. Ay, hindi lang ako, pati pala si Chelsea. Pero as in, nakakatakot siya. Ang daming kwento dun sa kanila. Kasi, gets ko naman since bundok siya eh. Probinsya, ganun. Oh my God. Nakakatakot balik-balikan yung mga kwento rin ha. Hindi ko naiaan yung iba. Kasi for sure, mahirapan ako matulog. Duwag to eh. So, yung time na yun, kaya pala, kasi nakalugay ako nun. Mahaba hair ko. Nakalugay ako ng time na yun. Naliligo kami sa Camp Silva around midnight yun eh. Siguro mga 12 or 1. Something like that. Nakalimutan ko. Pero basta madaling araw siya. Kaya pala ayaw kong paglugayin ni Charles. Yung kuya ni Chelsea. Kasi, baka rin mapagdiskitaan ako or like, magustuhan ako na Encanto kasi nangyari na daw yun sa tita nila. Takot ako habang nagkukwento ha. So, ayun. Siyempre, sa sobrang takot ko, nag-ipit ako. Takot din ako ng time na yun kasi nagkukwento pa sila. Tapos may malalaki pang puno doon. As in, ang lalaki, te. Hindi siya yung normal na puno na malaki. Malaki. Basta, para siguro langgam lang ako kung ganun. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na yon. Nawala naman yung takot namin kasi, ayun, inaya ulit kami nila Charles na maglangoy. At alam nyo ba, natuto ako maglangoy dun ha. Tinuruan ako ni Charles. Si Charles, siya? First day, napakapasuplado niya. Like, hindi mo na natingin sa akin, ganun. Ako, to be honest, ang hilig ko makapag-eye contact ko kanina. Like, literally, ang hilig ko makapag-eye contact. Pero sa crush ko, hindi ko magawa, syempre. Ang ingay ng background ko. So, ayun nga. Natuto ako maglangoy doon. Ang haba nga ng pasensya ni Charles kasi syempre, hindi naman ako madaling maturuan. Tinuturuan niya ako nung butterfly. Tapos natuto rin ako maglangoy aso. Natuto ako mag-floating, ganun. Kasi nakakahiya, sa gilid lang ako nung time na yon. Nung siguro, like, nung kakatambog ko lang.
Sila pa nailangoy, tapos ako nasa gilid lang. Malalim kasi yung tubig din sa bukal. Sa Camp Silva na yon. Oy, ang sarap sa Camp Silva. Mainit-init yung tubig doon. Malalim. Ganun siya. Nung naligo kami, meron mga tao. Siguro nasa 20 ka tao din naliligo doon. Pero may sarili-sarili silang spot. Kung i-rate ko yung Camp Silva, i-rate ko siya ng 10 out of 10 talaga. Pinakamagandang lugar na napuntahan. Napaliguan din. Bukod pa sa Bulalo. Kasi yung Bulalo, sobrang plain niya. Literal na bundok lang. Then, no Wednesday naman, pang-apat na araw namin, pahinga namin siya. Nag-bike-bike kami, natulog, ayun. I forgot na kung ano nangyari ng time na yun. Basta, ayun, pahinga day namin yung yung fourth day namin. Which is yung araw ng Wednesday. Tapos, ayun, ang kinagabihan, nagbardagulan lang kami. Panood ko yun sa inyo. Game. Anong gagawin ko? Backward, tumbling, tatumbling yan. Okay. Ay, lip sync. Lip sync. Then, kinabukasan, guess what? Naligo na naman kami. Tid mo ako doon. Nag-swimming kami sa McVille and then libre siya mag-Ate Chelsea. Yung entrance nas 120, ganun. Ay, 100 pala. Ano yun? Day. Pag naman overnight, 150. Yung sa McVille, masaya din siya. Pero hindi ko siya may kukumpara sa Camp Silva. Yung McVille, swimming pool siya. Swimming pool. Tapos na mga kalagitnaan nung pag-swimming namin. Umulan. Siyempre, diba? Masaya maligo pag gano'n. Para ka na sa movie. Then, mas lalo ako natuto mag-swimming ng time na yun. Nung nag-McVille kami. Yung time naman na yun, nakilala ko si Kevin. 15 years old siya. Mas matanda ako sa kanya ng 1.5 year. Kasi mag-17 na ako. Ayun. Si Kevin is tahimik siya that time. Pero nung bumili sila Chelsea ng food namin, ng lunch namin, naiwan ako. Naiwan din siya. So, ayun, yun yung chance na para naging close kami. Naging close kami that time. Random naman. Siya, tahimik, and then, hindi siya papansin, as in. Di ba may mga ganun lalaki na kahit unang araw pa lang, papansin na ganun? Parang dumadamos ganun, di ba?
Nag-smack pa yung labi, no? Ang weird eh. So, ayun nga, yun. Nag-McBill kami. Nadagdag sa amin si Charles, ay si Kevin. Si Kevin. Te, alam niyo ba nung kinahaponan na maligo na kami, te? Nakakahiya. Nalaglag kasi yung panty ko sa floor. Hindi ko napansin na parang sobrang yung gap. Like, makikita yung yung hanggang, yung binti, makikita sa ilalim. Ganon. Napaupo ako kasi nahulog yung panty. Tapos nakita ata yung pant ko. Nakakaya. Tapos si Jillian tumatawag pa kay Chelsea nun. Tapos biglang hindi na siya nagtawag kasi siguro nakita niya yung nakakaya. Ay, Diyos ko. Gusto ko na mabog ng time na yun. Hay, nako talaga. Hay, nako. Nakakahiya. Ang nakakahiya siya balik-balikan, te. Siyempre, malalaman yung ako yun kasi may totoo ako sa likod eh. Bala ko pa namang i-deny kung i-bring up niya yun. By the way, noong time na yun, nakilala ko na rin si Dave. Siya, may pagka-sped. You know what that means, diba? Like, may pagka-special child siya. Tapos, ayun, may crush pala sa akin si Dave talaga. Binibiro-biro namin ganun. Pero hindi namin siya binubully. Like, talaga, pabiro. Lahat pabiro. Walang bully. Walang bullying, ganun. Mga joke time, ganun. Tapos, hinatid kami ni Dave. Sumabay kami sa motor niya. Kami ni Chelsea sumabay pa uwi. Kasi siya lang nakamotor. Tapos, ay nako, feel ko pa yung suot ko, no? Tapos, baliktad pala yung short ko. Kupal. Yung yung dapat sa harap na sa likod. Diba? Grabe yung time na yon. Nakita yung puwet, tas ganon. In short. Tapos pala, yung kinagabihan din na yan, dumami kami nun. As in, dumami. Ako, si Chelsea, si Charles, si Kevin, si Jillian, si Celestine, si Kenneth, si Dave, si Kenneth, ewan ko, Kenneth, yung isang Kenneth, kalimutan ko yung pangalan nun. Tapos si Dennis. Si Dennis hindi ko siya close, tapos yung isang parang Kenneth pa ba? Kong ba? Ay, basta letter K yung pangalan nun. Yung same night na yan, bumili kami ng sisig. Magkakasama kaming lahat. Naglalakad. At best day din yun. Best night. Best night ko that time. Kasi magkakasama kami. Then, I forgot to mention na nag-Camp Silva kami. Tsaka ako naging close si Charles. Si Charles at tsaka si Jillian. Ayan. Ayun nga, bumili kami. Then, nagpa-picture kami. Ito yung picture, syempre. Kasi, sabi ko sa kanila, ilalagay ko yun sa Polaroid. Ay, mapapolaroid ko siya. And then, ilalagay ko sa photo album ko. Alam niyo ba? Sobrang keeper ko. Like, ang dami ko ng Polaroid dun sa photo album ko. Pero hindi ko siya napuno kasi parang kalagitnaan lang ng junior high school, tas grade 10 yung nailagay ko dun. Yun nga, pagkakawa ko siguro ng card ko, then yung gamit ko dun na naiwan sa school kasama yung photo album, tsaka ko yun ilalagay dun. Mga pictures namin. So, ayun nga. Nung time na yun, parang lagi kami magkausap ni Charles. Parang naging mas close pa kami. Ganun. Itong Saturday naman,
Dapat may klase ako nun sa comments kite. I totally forgot. Kanina ko lang siya naalala. As in, kanina lang. Nung Saturday na yon, nagpunta kami ng gym. Gym. First time ko magpunta ng gym. Kasi dapat kasama ko si Hailey nun. Magpunta ng gym dito sa Bulacan sa amin. Pero kasi nasa bakasyon din siya. And then sa May 16 pa siya makakauwi. So yun nga. Nag-gym kami. Kasama ko si Lestin, si Charles. Dapat susunod sila Chelsea eh. Kaso hindi sila pinayagan. Kaya kami lang ni Charles. Tas ni Lestin. Bali na mas nauna kami dumating kaysa kay Lestin. Tapos nung time, nagkatampuhan pa nga sila Charles at Lestin. Kasi parang hindi ito nag-reply si Charles kay Lestin. Si Charles naman kasi, hindi talaga siya pala open ng messenger. Obviously naman. Kasi lalo na may pagka-introvert siya ha. Pero lumalabas yung kagaguhan niya pag kasama rin kami sa bahay nila. So, ayun nga. Kinukuha ko ni Lestin. Tuturuan niya daw ako, ganon. Eh, ayaw ni Charles. Kasi nga, si Lestin, may kasama siya mga tropa niya. Then, puro palalaki. And guess what? Hindi ko alam kung malas ako or ano. Kasi ako lang yung nag-iisang babae dun sa gym na yun. And the rest is mga boys na. Tapos, ayun nga. Bale si Charles na yung nagturo sa akin. Te. Ang galing, te. Alam yun. Yun dito. Ayun o. Ang galing. Pero, diba? May sarap ko ngayon sa camera. Edit nyo ba ako? Hindi ako marunong mag-edit eh. Ganda ng baby ko. Namiss ko tong baby ko eh. So, feel ko yung pag-gym kasi naka-tank top ako, naka-pajama ako, crop top yung tank top ko. Excuse, nakita pa yung tattoo ko sa likod. feel ko yun syempre, I got attention eh. Yun lang, di. Pero, parang hindi lang ako naka-feel ng ganun. Ayun. Tapos, sakot niya sa katawan pala, no? Kasi lalo na first time. Pero hindi naman kami binigyan ni Charles. Tapos, ayun. Umuwi na kami nun. Around 7 siguro kami nakauwi. Gusto kong balik-balikan yun. Gusto kong bumalik ng Laguna. Ikaw talaga mo ning. Wag. So, nung mag-Sunday, supposedly, dapat may biglaan kaming uwi. Kasi, basta, secret lang yung reason. Ayun nga, dapat biglaan yung uwi namin pero hindi natuloy kasi nag-ulan-ulan din. Then, almost like 2 PM na rin nun kasi gagabihin si Chelsea. Hindi na kami pinayagan ni tita kaya nag-extend ulit. Nabukasan naman. Tapos ayun nga, syempre last day na rin. In-enjoy na namin. Nagsimba kami. Nagka-render kami. Ay! Nagka-render. Nagka-render yan. Tapos, that night, naglakad-lakad kami.
Doon sa planta. Ano Sa na, kanan kaliwa. Yung ano neto. malapit din. Go. Nakalakad. Then, ayun, nag-take kami ng a lot of pictures. Ay, naku. Pero honestly, kung tatanungin ako, noong time na yun kasi gusto ko na rin umuwi. Namimiss ko na talaga tong higaan ko. Sila Miming. Tsaka noong time na yun, nakakaramdam na rin ako ng, alam niyo na, pagiging homesick. Hindi siya maiwasan, di ba? Patalam na labi ko ah. Basta yun. Makikita niyo lahat ng video. Ang saya. Promise. Gusto ko pala munang i-introduce sa inyo sila. So, yung una si Chelsea. Ay, naku, muning. Tignan niyo, oh. Si Chelsea. Classmate ko siya simula LM. Pero lumipat siya nung around grade 3, ganun. Kasi nagkaroon ng problem sa phone nila. Then, nung grade 9, tsaka kami, parang alam niyo na, nagkatagpo ulit. Unexpected siya actually. Kasi, hindi ko rin naman inakalang ganon. Then, nawala na rin kasing closeness namin eh. After nung lumipat siya ng school niya ng LM. Tapos, ayun nga, grade 9. Hanggang ngayon, okay kami. Bumalik din closeness namin. Mas malala yung closeness namin ngayon, promise. Then si Jillian naman, kasamting ni Chelsea. Ano siya, kung i-rate ko siya is like mga 6.5 out of 10, ganon. Okay naman siya, ganon. Pero, may mga may katarantaduhan din. Pero, he's fun actually. He's fun to be friends with. Ganon. Si Charles, kung i-rate ko siya, he's 8.5, something like that. Kasi actually, alam niyo ba, konti dahil sa kanya, siguro hindi kami palagala. Kasi siya lang yung way para payagan kami, ganon. Para payagan kami gumala nila tita tsaka ni tito. Then, si Dave, siguro 3 out of 10, ganon. Actually, every time na nandun siya na I feel uncomfortable with his presence. Pero okay lang. Okay lang. Gets ko naman kasi spread siya. And, as a people pleaser, wala magawa. Hindi ko siya kayang sabihin ng, alam niya na, like, pwede ba lumayo ka muna kasi I don't feel comfortable. Ganun, hindi. Basta kung ano na mangyari, it is what it is. Yan yung pagiging mahirap sa pagiging people pleaser. Then, si Kevin naman, kung i-rate ko siya, 8 out of 10. Parang, alam niyo yun, siya yung definition ng gentleman, bukod kay Charles. And they said na he likes me raw, ganun. He likes me raw, ganun. He likes me. Kahit ngayon si Charles, sinasabi lagi ng kapatid niya si Chelsea na kung wala daw yung kausap ni Charles, baka ligawan ako. Pero I think, hindi na sila nag-uusap noon. Wala nang kausap yung si Charles kasi nakikipag-usap sa akin eh. Pero ayokong bigyan ng meaning yun ha. Ayun nga, balik tayo kay Kevin. Siya, may one time na galing kami ng swimming pool ba yun? Yun. Nagpunta kami sa Dali store. Tapos nakakahiya kasi yung bibilin ko tinapkin, diba? Tapos no same time din na yun, bago kami umalis. Tinanong ni Charles, saan kayo pupunta? Sabi ko sa Dali. Tapos sabi niya, anong bilhin niyo daw? Sabi ko, ganyan itsura ko, ganyan talaga.
Hindi ako makasagot. Siyempre, nakakahiya eh. Tapos, siguro alam niya na. Straight yung mukha niya nun, te. Walang expression. Walang kahit ano. Sabi ko, napkin. Ganun. Ganun na ganun. Sabi niya, sabi ko na eh, kaya hindi ka makapagsalita eh. Nakakaya, te. Nakakaya. Pero, okay lang. Sabi niya pa nun, si Charles daw yung taga-bili niya ng ng napkin. Pero nakakaya kasi. Tapos, ganun din sa sa Dali store. Noong time na yun, with Kevin, Chelsea, and Kenneth. Nakakaya. Tinatanong nila ako kung ano daw ba bibilin ko. Hindi ako makasagot. Sabihin ko na lang secret. Eh, syempre, no choice kasi makikita rin naman yun sa counter, di ba? Pag binayaran. Kaya yun, nabunyag ang sikreto ng Gaga. Ayun nga. Tapos nung, pauwi na kami. Si Kevin yung nagdala ng bag ko na dala. Small bag lang siya. Tapos pa-sling bag. Sinuot na dito sa neck niya. Then yung pinamili namin. Naka-paper bag naman siya. Siyempre, ako naman may pagka-concern kasi medyo marami yun eh. Kahit isang paper bag lang. Puro food siya. Then yung napkin. Yung pad. Tapos, nahuli kami. Kasi, nauna na si Chelsea and Kenneth na umuwi sa kanila. Kasi wala naman silang dala. Tapos, kami ni Kevin yung nahuli. Tapos, alam niyo yung nasar-asar kami, te. Habi, nag-late night talks daw, ganun. Siguro dahil doon kaya kaya na-attach sa akin si Kevin kasi kaka-asar nila sa akin. Sa amin. So, ayun nga. Kay Kenneth naman. Si Kenneth, ang nakukita na ko sa kanya. Siguro around 14 or 15, ganyan. 14. Kasi grade 9 lang siya. Ngayong pasukan. Ang cute niya pag tumatapat eh. Nawawala yung mata niya. Tapos pag umaano siya, lagi nakadila pag tatawa. Tapos wala siyang mata. Ang cute-cute na gano'n. Ay, ba't ako mukhang tuko? Ayun. Tapos si Celestine naman. Ay, hindi ko na-rate si Kenneth ba? Rate ko siya siguro mga 7 out of 10. Si Celestine naman, same din ng ganun. 7 out of 10. Ano siya? Sobrang hilig niya mag-gym. Maganda yung body niya. Same as Charles. Kasi gym body sila eh. Ganda ng katawan nila, te. Like, sobrang... Kung ako tatanungin yung katawan nila, sakto lang. Kasi ang OA na pag sobra-sobra yung muscle. Kaso to si Justin. Lestin. Ano siya? May one time na naiwanan kami dun sa terrace nila Charles and Chelsea. Kaming dalawa lang kasi si Charles and Jake. Jake is yung friend ni Charles. Nagbike sila, nag-ikot sila. So, ayun, naiwanan kami. Ito naman si Listin. Kachikahan ko siya. Parang nag-recommend ako sa kanya ng mga song, music, para dun sa, pag nag-gym siya. Then, nagulat ako kasi biglang sabi niya na hawakan ko daw yung muscles niya with no malice. And, okay naman. Okay lang ako kung I don't feel any uncomfortable feeling that time. Kasi sabi niya, eto ha, walang mali siya. Tignan mo kung matigas ba ganun, kung ano daw ba, alam niya na. Tapos ako naman, syempre naglagay ako ng limits and boundaries. Parang ginanon ko lang, ganyan. Ganun lang. Tapos sa front, dito sa front, sa chest, ganon ko lang. Like, pinok ko lang. Ganyan. Sabi niya, ayoko na nga i-chika-chika. Pero wala naman kami nag-interaction ni Lestie na naging uncomfortable ako. Lahat ay okay lang. Promise.
Promise. Promise, promise. Sa lahat ng interaction namin, okay ako. Tapos, ayun. Dumating yung araw na umuwi kami. Nakakainis. Alam niyo yun. Noong time na yun, nag-away yung family. Nila Charles. Nila Chelsea. Tapos, ayun, nag-open up sa akin si tita. Umiiyak si tita, nakakainis. Alam niyo mga kadagising ko rin sa kanila. Ano kasi, lagi ako nagigising ng maaga doon sa kanila. Around 6 siguro, ganun. Kada gising ko, tumutulong ako kay tita. Na mag-ready ng ng breakfast namin. Tapos, may one time na nag-open up sa akin si tita. Ang uwi mo, ba't ka umiiyak? Wait lang. Nag-open up sa akin si tita about sa family niya. Yung mga na-experience niya dun sa mga anak niya. And then the husband niya. Guess what? Si Charles lang yung pinakamatino sa kanila magkakapatid. Makulit si Charles, Marot. Pero, ibang-iba yung treat niya sa mama niya kaysa dun sa dalawang kapatid niya na babae. Pangalawa si Charles na magkakapatid. Wala naman ako sinasabing masama dun sa dalawa. Kila Chelsea and then kila Cha, which is yung panganay. Pero, kung malalaman niya yung pagtrato sa kanila, kay tita, magigets naman. Dalawang beses sa akin umiyak si tita habang nag-open up. And, masaya ako that time na parang napili ako ni tita na pagbuksan ng mga problema niya kasi diba, feeling ko sobrang trusted ko. Tapos, plus, may edad na si tita. Alam natin, madalang yan sa mga matatanda. Sa mga may edad na pumiling mag-open up sa mas bata. Like me. I'm a teenager. 16 years old, diba? Si tita ay 50-something, 50 plus, ganon. And, syempre, alam niyo yung feeling na yun. Na mapili ng masatanda sa'yo na makapagpapena. And I'm so glad na naka-help ako by listening to her rants, by telling her na magpakatatag siya. Ayun. And then, on our way home, sa LRT, inatid kami ni Chelsea ng LRT. Kasi, ang pauwi pala, andun ako sa pauwi, nagkukwento, pero kung saan sa napunta. Nung pauwi, wala si Kevin. Nasa kanila siya, nagbabantay ng bahay nila. Ang pangit ng timing, no? Bali, ang nandun lang. Naputol. Bali, ang nandun lang is si Kenneth, tsaka si Dave, and Charles. Si Charles, hinatid niya ako sa waiting shed. Bali, ako na una kasi may dala akong maleta. Gamit yung motor nila. And then, sumunod na. So, ito muna pala bago umalis. Nagbabay ako sa kanila. Ay, dito na lang. Bye! Kenneth! Oh! Bye-bye! Wala malalaglag dito? Certain ko na lang. Bahala ka, fake friend ka ha? Joke lang. Ang hirap. Wala kasi si Kevin. Ano si Kevin? Ay, nagbabantay mo siya. Bye-bye! 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 Then, pagkahatid ni Charles sa akin, sinundo naman niya si Chelsea. Sila Chelsea pala. Para sumunod sa akin. Kasi kami tatlo yung uwi. Puro ko Charles. Chelsea. Jillian at ako ang uuwi nun. Bali si Chelsea hanggang LRT lang siya. Then the rest, kami na lang dalawa ni Jillian yung umuwi ng Bulacan. Then, nang pagkahatid ni Charles dun kay Chelsea and Jillian,
Siyempre, nagbabay ako. Nag-thank you ako sa kanya. Thank you kasi, diba? Kung wala din siya nun, parang hindi din enjoyable yung bakasyon ko. Yung bakasyon namin. Parang hindi kami nakakagala kung saan. Hindi kami nakapagbukal. Hindi kami nakapagbundok. Hindi kami nakapag-scam Silva. And then yung swimming dun sa Macfield. And siya rin yung minsan nag-i-insist na maglakad-lakad kami magpitropa sa gabi. Sa kanila dun. Sa lugar nila. And safe naman dun. And then, yun nga, nung pauwi, parang binigyan ko ng hug, side hug. Then, pat lang sa likod. Ganyan. Para, alam mo na, parang walang mali siya kasi, then, tinawag ako ni Charles noon. Sabi niya, Lian, halika. Tapos, niruffle niya yung hair ko. Ganyan. Ganun. Tapos, ayan, syempre, inasar na naman ako ni Chelsea. Hindi naman nawawala yun sa ganun yung magkakaibigan, diba? Hindi mawawala yung ganun sa magkakaibigan. Yun, ang masasabi ko lang, siguro yun yung pinaka-best na part ng life ko. Pinaka-best. Pinaka-best na part ng life ko. Kung di nga lang ako ng homesick, baka nandun pa ako hanggang ngayon eh. Pero okay lang. Babalik ako ng December dun. Kasama si Jillian. Plano na namin yung bumalik dun.